Good morning, everyone. Welcome to the pilot episode of Sabbath in Christ podcast. Sa mga naghintay sa atin, sa ating nung senior namin ito sa Facebook, maraming salamat at sinamahan nyo kami ngayon. May kasama ako ngayon, ang aking very good friend, si Ronald Ubidos. Mamaya magpapakilala natin si Ronald. Pero Ronald, kumusta na? Kumusta ang lockdown? Good morning. Dr. Friend, still looking na soon it will be back to normal. Pero alam naman natin, meron new normal. So, medyo matagal pa. Ano bang... Okay lang din. I still keep busy myself being a Bible student, patuloy na pag-aaral. I have more time to do research at sumulat ng ating article dun sa former Adventist Fellowship Philippines. Maraming bagay. Yeah. So, medyo mas maganda ang time ngayon. Ako, kailangan ko na magpagupit eh. Kailangan ko na magpagupit. medyo ang haba na. Okay lang din para may buhok. Minsan, humihikli na rin ang buhok ko eh. Oo. Medyo nag-change na para maganda tignan, healthy. So anyway, we hope that this will end soon. But ito na nga, itong kagandahan ng may ganitong extra time tayo na nakukuha. We have been planning about this in the past. Nung tanda mo nung binisita kita, I think November or October last year. Pinag-usapan natin yung possibility na magkakaroon tayo ng mga videos. We're going to share our journeys. Alam naman natin na busy tayo pareho. Hindi nangyayari. Ito, lockdown tayo. And then, nagkaroon ng opportunity itong ganitong klaseng platform. And we are now doing this and praise God that we have this opportunity. Now, before I introduce and let Ronald introduce himself, let me just explain why we have this podcast. No? And for the sake of transparency, sabihin ko na rin na I grew up as a Seventh-day Adventist. I was educated in the Adventist University. And then let's just say that early 2000, I had what I call my grace awakening. So I transitioned out of Seventh-day Adventist Church. And currently, I'm pastoring an evangelical church. For transparency's sake, let's just put it out there. Now, the purpose of this podcast is, this is not really an anti-something podcast. No? Iba kasi, baka inisip nila, we're just going to be anti-Adventist or anti-something. No? As much as this is going to be a pro-gospel, we simply would like to share the gospel and what the gospel really means to everyone, and particularly and especially to our relatives, our friends. Kasi meron akong story dyan. Meron akong kasing auntie na she's about 82 years old. And one time last year, no? And she from birth, or majority of her life, she was part of the Adventist Church until now. But one time, he asked me, Arnold, anong nangyari ba? Bakit explain mo nga sa akin, bakit umalis ka sa pagiging Seventh-day Adventist? So kinuwento ko sa kanya yung journey ko, and lovingly as I could, I share with her my the reasons why I chose to do that. But at the same time, I shared the gospel with her. Sinabi ko sa kanya kung anong talagang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng pagligtas sa atin ni Kristo, at hindi yung sarili natin na gawa ang magpapaligtas sa atin. And then eventually, sinabi sa akin, after i-share ko sa kanya yun, sabi niya, Arnold, bakit ngayon mo lang sa akin sinabi to? Ang laki ng impact sa akin yun eh, kasi parang inisip ko, teka muna, ang daming chances ko masabi sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, na ang ganda pala ng relasyon kay Kristo kapag doon tayo magko-focus. And so I was really thinking about this Sabbath in Christ podcast, and right now we're starting it off. So sana
Ang ganda ng opportunity natin na ma-share itong Yeah. good news na to. So, ito yung background sa akin. Papakilala din naman natin si Ronald. Majority of the people that are watching right now, baka naman talagang kilalang kilala ka na Ronald. Pero for the sake of those na hindi pa kilala kung sino si Ronald Obidos, pwede bang i-share mo sa amin yung background mo at saan ka ba, ano bang merong pagkatao itong si Ronald at masyado yatang mukhang masyado kang controversial sa mga panahon ngayon. Pero Ronald, i-share mo sa amin kung yung ano mo, yung story mo. Let's start with mga early 90s. Nakwento mo na sa akin dati, pero nung mga early 90s, kwento mo. Well, of course, para maiba naman yung balita na mapapakinggan ngayon ng mga tao kaysa COVID, marinig naman nila yung mga bagay na positive, mga stories that connect with our life. At sa kagaya mo, ako rin ay may background pagdating sa mga religious studies. May mga I was a former Jehovah's Witnesses, alam ng mga tao yan, for 16 years. At hindi kakaila kasi napapanood naman yan sa YouTube. At nakita naman natin kung gaano ko kasipag that time. Napaka-sincere and napaka-passionate ko as a Bible student dahil alam ko na ito ang paraan para lalo kong makilala ang Diyos. At siyempre, nung ako'y na-convert sa Adventism, marami akong natutunan sa Adventism. Kailan yun, bro? Ronald, kailan yung time na yun? At sino yung nakasama mo nung time na yun? Sa Adventism, that was 1995 yun. 1995, nung time na yun, napaka-active ko na, alam mo yung sa field ng debater. Alam mo, debater ako dati ng Jehovah's Witnesses. Nakasalumuha ko noon yung mga matatanda na almost yung iba sa kanya, wala nang yun. Like yung si Cameno, kilala naman natin at ng mga kung sino. Ikaw siguro kilala mo si Cameno. Oo, napupunta ako dati sa Arcillas, no? Arcillas, yes. Malaking naging impact niya sa aking journey from Adventist, from JW to SDA kasi naririnig ko na siya sa radyo noon, sa DZWB. At habang pinapakinggan ko siya, sabi ko, napakahusay magpaliwanag ng matandang ito. Saka napakamalumanay niya. Hindi siya basta-basta, alam mo yun, nagagalit, malumanay magsalita. Until I met him in person sa Santa Mesa at that time. Nung ako'y debater pa ng Jehovah's Witnesses. And then nagkaroon kami ng ilang sessions, nagkaroon kami ng sharing ng Bible. At natouch ako sa kanyang, alam mo yung pagiging humble niya. Hindi siya magaling siya sa Bible, pero hindi siya yung mapagmataas, humble spirit. Malaki impact sa akin noon, kaya naging Adventist ako. Dahil bukod sa marami siyang alam sa Bible, ay naipakita niya ito sa tono ng kanyang pangangaral, pag-share ng gospel o ng doctrines. Until such time na talaga ako, nag-engage ako na talagang, ano bang meron dito sa Adventist? Ano bang maganda rito? Parang may kakaiba itong flavor kaysa dun sa dati kong nalaman. Then, I began to study their doctrines. I attended their evangelistic crusades sa Manila Center. Yun, yung mga time na yun, mga early 90s. Nakapakinig ako ng Daniel in Revelation. Nakita ko napakaganda ng paliwanag. At sabi ko, wow, this is amazing. I haven't heard this kind of information and knowledge before. So sabi ko, I will study more. Pero in short, it is my sarili kong decision yun. In fact, hindi alam ng family ko, and my family are against it. Kaya nung ako'y naging Adventist noong 1995, nabaptize ako. Naka-experience talaga ako ng persecution, but for me, I took it positively. Kasi hindi na iba yan sa experience ng mga Christian sa Bible, na laging alam naman natin, pini-persecute sila kapag nakilala nila si Jesus at iniwan nila yung kanilang dating way of life, yung kanilang religious background point na yon. So, maraming mga taon na influence akin sa Adventist at
ipakilala ko sa mga influential tao hanggang sa naging malaking factor yan kung bakit I decided to be a full-time evangelist sa Adventist Church at nagamit ko parang yung skills ko as a psychologist. Noong mga early 2000, nakikita kita na pupunta ka sa mga iba-ibang mga churches at nag-ano kayo doon. Bibigyan mga seminars. From that year onwards, no, until 2019, early 2019, talagang ganun na ang naging dedication ko sa as a Seventh-day Adventist evangelist. Mas gusto ko nga na ako yung makilala ng Seventh-day Adventist evangelist than debater or apologist. Kaya pagka sinasabi ko na pakilala ko, ito ang ating tagapagsalita ngayon ay debater, parang kasi mahilig kang makipag-debate kay Soriano. Nakipag-debate ka pa kay Soriano na. Tayong dalawa, nagkaroon din tayo ng written debate, no? That time when online. I was in Dubai, 1997. Yeah, but pero nung time din na madalas kita nakikita sa online noon, natandaan ko tayo, invited you for a coffee. Nung mga around 2005 pa to, 2005. Dito sa Shangri-La Starbucks. Ha? Oh, yeah, I remember that. Starbucks. Bawal ang kape na Alam ko, decaf yung binigay ko sa'yo, bro. Decaf. So, nagpunta tayo sa Starbucks. So, binigyan kita ng 2 book nun. Sabi ko, bibigay ko tong book na to kay Ronald. Pero alam kong ilalagay niya lang to sa shelf niya. Ito yung book na Sabbath in Christ ni Dale Ratzlaff tsaka Cultic Doctrines of Seventh-day Adventists, yung tungkol sa investigative judgment. Binigay ko sa'yo yun. We had friendly conversation. First time natin nag-meet yan eh. And you really made an impression sa akin ng time na yan. Yeah. That time, I ready myself to, akala ko makipag-debate ka sa akin. Pero, wow, napaka-friendly naman ang taong ito dahil walang tension na gano'n nangyari nung first meeting natin. Tsaka, I'm thankful kasi nung natanggap ko yung book na yon, Sabbath in Crisis pa ata nun. Sabbath in Crisis pa, hindi pa nabago yung title no? Tama. Crisis pa yon. Binasa ko rin yun, papyaw, kasi that time, meron akong program na DWAD, yung team sa ilang. In fact, naging isa sa mga segment namin, I had to respond to that portion ng mga book ni Dale Ratzlaff. Kasi against ako doon that time. Kasi alam mo naman ako, passionate defender Adventist. Marami akong mga against. Pero to tell you frankly, hindi ko siya talaga binasa na with analysis or analytic reading. Browse lang. So, nakita ko na he's against the Sabbath. So, selective ang aking ginawang pag-aaral that time. And then, nakikita kita na pupunta ka sabi ko nga dun sa mga friends ko na pinakilala kita, from Apari to Hulo. Yung pinupunta mong lugar na. Yeah. Masaya naman ako bilang Adventist kasi kahit paano, marami akong na-inspire na mag-aral lalo ng Bible. Marami akong naging mga kaibigan ng mga Adventist. Napaka-generous at welcoming ng mga pagtanggap sa akin bilang preacher. Nakikita ko kung gaano sila katuwa kapag nakakarinig sila ng mga bagay na bago sa kanilang pandinig. Kasi almost some of them are not that exposed sa mga ganong pag-aaral, lalo na when it comes to prophecy, genuine information. Ako naman, masaya akong ginagawa yon at walang bayad yun. and I'm so happy with that. At minsan namimiss ko rin yung ganong mga pagkakataon. Tama yan. Totoo yan. Now, bro, sometime last year, mga around, I don't know, April or March yata last year, we reconnected again eh. Nag-reconnect tayo, nag-chat tayo nung time na yun eh, di ba? Salamat sa Facebook at madaling mag-reconnect mga panahon ngayon. Panahon natin noong 2005, wala pang Facebook noon, hindi pa masyadong Pero nag-chat ulit tayo and I know something's changing in your perspectives. I-share mo nga sa amin kung yung turning point mo, ano ba yung nangyari? Anong naging turning point sa'yo? Well, no doubt,
that I love being a Seventh-day Adventist. Walang doubt yan. And I prove it many times, Arnold. No? Nakita niyo naman kung gaano ko ka-active as evangelist and staunch debater. No? Kahit saang larangan, ipinaglalaban ko ang pananampalatayang Adventist. To the point na nagkaroon na ako ng program, na regular program for how many years sa Hope Channel, na mapapanood yan lagi sa TV. And ang format ng aking presentation doon is to present and prove the truth and the doctrines of the Seventh-day Adventists, particularly nung nag-focus ako noong mga bandang 2018 sa mga issues about Ellen White na laganap sa internet, kasi nakikita ko masyadong madami ang critics ni Ellen White, kukunti ang sumasagot at almost hindi masyado pinapansin. Sabi ko, ano pang pagiging defender ko na Adventist kung di ako magkakaroon ng session nito, at lalo ngayon may TV program ako sa Hope Channel. At yun nga, nagkaroon ng pagkakataon, I defended Ellen White, but lalo na itong mga last late 2019, yung mga topic ko about how Ellen White, yung mga plagiarism issues, mga false prophet, talagang ginawa ko yun. Pero on the other end, naging opportunity ko yun para mag-dig more, magsuri pa ng mas malalim sa issues about Ellen White. So, marami akong mga references na basa, mga books na hindi lang sa point of view ng Adventist scholars, kundi I read books ng mga anti-Adventist at lalo ng mga former Adventist na mga scholars din at mga theologians like Desmond Ford, Dale Ratzlaff, si D.M. Conright, na hindi mga ordinaryong Adventist yan. So naging curious ako. Since pinag-aaralan ko and I want to defend Ellen White, I have to look and read also their works, diba? I have to study their work. Pero habang marami ko nababasa sa kanila, and then pagbabalik ako dun sa Adventist point of view, hindi ako nasasatisfy sa response ng mga Adventist scholars until ako na mismo sa akin sarili, I decided to make judgment na hindi ko pwedeng ihang ito ng matagal. I have to decide and I have to choose which is right and wrong. Bahala na ako na mangyari. At lalo na ako kasi, alam mo naman, nung ako'y Jehovah's Witness, marami kong iniwan. Yung relationship ko sa family ko, naapektuhan yung trabaho. But I don't care. As long as I know the truth and I know what is the truth, ipaglalaban ko. Kaya maraming nagtataka, bakit ako umalis sa Adventist? Bakit ganun kabigla? Yung iba na bigla. Kasi parang bigla. Pero hindi nila alam. Earlier part ng 2018, 2019, while I'm doing my research, may mga na-discover ako na hindi pa naabot ng iba marahil na nakita ko na hindi ako satisfied sa bagay yun. So, I have to decide later in my life na kailangan kong pumili. I have to choose. Kasi salvation ang at stake, ang pinag-uusapan dito. Pag-uusapan natin maya-maya yung isa sa mga siguro nagbago sa perspective mo, no, yung tungkol sa Sabbath. Pero bago tayo pumunta sa time na yon, yung pag-shift mo ng perspective, pero marami din kasi siguro panahon na rin para maraming nakakakilala sa iyo ngayon na nanonood sa atin. Meron kasi mga nagsasabi na kaya yan umalis sa pagiging Adventist dahil nagpunta na yan sa Christ Commission Fellowship at binabayaran siya sa Christ Commission Fellowship. Siguro para na rin sa ikabubuti ng lahat, para sa perspective nila kung magbabago man o hindi. Ikaw na mo siguro ang maglinaw nito para sa kanila. Magandang opportunity ito to sabihin ko once and for all. Although, sinagot ko na yan sa Facebook. Una sa lahat, di ko masisi kung bakit ganun sila. Kasi nung ako'y natandaan ko, nung ako'y umalis sa Jehovah's Witnesses, meron din mga chismis na ako daw ay binayaran. Ang laki ng bayad sa akin ng Seventh-day Adventist. Inoferan ako ng malaking sweldo. Ganyan, hindi mawala yun. Di ba, nabaliw na daw ako sa sobrang pagbabasa, pag-aaral, at ganon. So, hindi na bago sa akin yan.
na marinig sa mga kaibigan natin, mga Adventist ngayon, na i-chismis ako kung ano ang dahilan. Pero of all of that, walang basis, lalo na yung sa CCF, in fairness, hindi pa ako nagpapamember sa CCF. Bagaman may sinishare ako mga videos, kasi nagagandaan ako sa teachings nila, Christ Center. Kasi ang normal kasi niyan, Ronald, kapag meron kang isang bagay na alam mo ang ganda-ganda ng tinanggap mo. Yes. Ang ano mo talaga is to share. So, siguro dahil sa na-bless ka doon sa mga video ng preaching ni Peter Tanchi or si Bong Saking sa CCF, yun ang sinishare mo. Next time kasi, ang share mo naman yung sa amin para mas hindi ka mapag para hindi ka mapapag So yeah, so malinaw. Sabi nila sa'yo, malaki ang in-offer mo sa akin. Magkano in-offer mo sa akin? Wala po kami perang pag-offer kay Ronald. So, Rod, ano natin, So, i-discuss na natin yung topic natin ngayon. We're going to talk about the Sabbath, and hopefully in the next few more weeks pagka pinag-usapan natin, meron pa tayong mga pag-uusapan, pero let's talk about the Sabbath, no? So sa mga nanonood ngayon, alam natin yung perspective siguro ng Sabbath, pero para sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung Sabbath na nung panahon na active ka sa pangangaral sa bilang isang Seventh-day Adventist, ano ba yung perspective ng Sabbath na paano mo to ini-explain dati? Yes, of course, for 24 years as an Adventist, akala ko noon, ito yung kulang sa buhay ko. Nakilala ko ang tamang araw ng pagsamba ay seventh day, every seventh day of the week, Sabado, ang araw ng pagsamba. At nakita ko naman ang ganda ng presentation ng mga Adventist, historical, prophetic, Daniel 7, and yung binago ng Pope, ang Sabbath to Sunday. Kaya ako pinaglalaban ko yan. Maraming beses na ako nakipag-debate. Mapapanood niyan sa YouTube na tiwalang-tiwala ako na ito ang araw ng pagsamba na dapat pagsamba ng mga tunay na mananamba sa mga panahon ito. Hindi Sunday. Pero sa aking patuloy na pag-aaral, dahil nakita ko na may mga questionable doctrines ako nakita sa Adventist. Pero lubihin ko to, I keep it in secret. Pero naging mahirap na sa akin mangaral sa mga invitations ko sa mga churches na meron ng doubt sa puso ko. Mahirap mangaral nun. Especially one day, I prayed to Lord Jesus Christ to come into my heart and accept Him as my personal Lord and Savior. Nagbago na talaga lahat ng perspective ko. Yeah. Kaya dumating ako sa point na binasa ko ulit yung libro na binigay mo, Sabbath in Crisis. And then I bought that book, Sabbath in Christ, e-book. Sabi ko, may revise na pala nito. Kaya naging way talaga yung book na binigay mo. Para dun sa mga hindi Adventist or walang background sa Adventist, para maintindihan nila, yung kasing Sabbath is really one of the foundation niya ng Adventism na talagang ako habang nung lumaki ako hanggang sa nag-aral nga ako sa yan yung talagang focus talaga palagi yan. Sabbath, every day Saturday you go to church. Saturday Sabbath is or seventh day is holy. Ang in contrast diyan, yung Sunday is for to Daniel and Revelation seminar na impact ng religious perspective, religiosity ng pagiging Seventh-day Adventist ay obviously yung Sabbath, no? Yun yung pinanggagalingan natin diyan. Now, what has changed? Sa perspective mo sa Sabbath, what has changed? I-share mo sa amin yung mga na-discover mo, ano yung mga bagong pananaw mo sa pagdating sa Sabbath. Theologically, ang nag-change sa akin, siyempre, naintindihan ko based on the Bible directly, is that ang Sabbath
sa Old Testament, the seventh-day Sabbath, ay ginamit ng Diyos as an object lesson or a lesson or symbol. Yun ang paraan niya ng pagtuturo sa mga Israelita noon. He used the seventh-day Sabbath as symbol of the coming Messiah, of a coming Savior to save them from their sins. So, naintindihan ko na ito palang, nung dumating na si Jesus Christ, He offered Himself. Sabi niya, come to me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28-29. Na siya ang fulfillment ng symbol na yon sa Old Testament. Siya ang ultimate fulfillment ng rest. Not only physically, but especially rest for our souls. And then, nung I encountered one verse in the Bible, ito yung, nung ako'y nangangaral pang Adventist, ito yung talagang hindi maalis-alis sa isip ko. Yung nasa Hebrews chapter 4, verse 9. There remains Okay, flash natin yun. Yan. Hebrews chapter 4, verse 7 to 10. Ito yung malaking impact sa akin. Kaya lalo ko nakita na ang Sabbath day is not anymore related to the day, o yung literal day, but in the person of Jesus. Sabi sa Hebrews 4, 7, 10, God again set a certain day, calling it today. This He did when a long time later He spoke to David, as in the passage already quoted. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. And tapos, for if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. Yan. So, ang laki ng impact. For anyone who enters God's rest, also rest from their works, just as God from His. Yan ang verse na malaking naging impact sa akin kasi may binanggit sa verse 7 na pinakita natin sa screen na kung yung Sabbath ay na ito ng Panginoon, hindi na ibigay noon, na experience ng mga Israelites noon, ay meron pa rin natitira na rest para sa bayan ng Diyos. Tinawag itong another day. Kasi kung natanggap ito noon ng mga Israelites, bakit pa magsiset ng Panginoon ng certain day? And ayun na rin sa Seventh-day Adventist Commentary at kay Ellen White, they accept na itong day na ito is not related, referring anymore to the literal seventh-day Sabbath. In fact, sabi rin ito, the rest here is spoken of, sabi ng SDA Commentary, the rest here is spoken of is the rest of grace. It is the true rest of faith. We enter into God's rest when we consider Jesus and listen to His voice. Okay? When we exercise faith in Him, when we cease from our own efforts to earn salvation, when we hold fast our profession and we grow near to the throne of grace. Pansinin niyo sa commentary ng Seventh-day Adventist, hindi ito ni-relate o ni-refer sa physical rest ng weekly seventh-day Sabbath. Kasi limited lang siya sa day, limited lang siya sa 24 hours. But this time, itong Sabbath na fulfillment in Jesus Christ is the rest of grace. Yung biyaya ng Panginoon. Na ang biyaya ng Diyos, hindi siya situated in a certain day. Ito'y available 24/7 of the day. At ito nakita ko, alam mo brother Arnold, sinubukan kong hanapan ito ng justification ng Seventh-day Adventist. Binasa ko yung libro ni Bakyoki, kung Sabbath to Sunday, Sabbath in Christ. In-address niya yung Hebrews 4, pero nalalabuan ako. Naging confused ako lalo sa paliwanag ng mga Adventist sa Hebrews 4:7. Kaya sabi ko, I don't direct my focus on the Bible. Kung ano lang sinabi ng Bible, yun na lang. Kaya hanggang ngayon, yun aking stand na Seventh-day Sabbath is not anymore related to any day of the week. But it is something to do with the person of Jesus Christ. It is not a day, but it is rather a person that we need every day, daily, not only on every seventh day of the week. Yan ang naging impact. Ang naging impact sa akin ngayon, pagka sinabi kong Happy Sabbath noon, yung Sabado lang, nag-Happy Sabbath. Siguro alam mo yan. Marami akong narinig. Ang saya kayang bumati ng Happy Sabbath, lalo na ngayong Sabado. At yan ang pinapin ng mga Adventist. Sabi nga ng ibang kasama, kaibigan ko noon, sana Sabado na para makapag-Happy Sabbath na tayo. Masaya lang ako pag Sabado.
Kasi andyan yung time na nakapagpapahinga. Pero yung naintindihan ko yung rest of grace ni Christ, hindi pa lang pala tuwing Sabado ang kasiyahan. Hindi lang tuwing Sabado tayo pwedeng bumati ng Happy Sabbath, kundi araw-araw, daily, Pagka-secured ka sa pagmamahal ng Diyos, araw-araw, di ba? Araw-araw yun. Ang nakasalalay ang security mo, hindi sa pagsamba mo ng Sabado o pagsamba mo ng ibang araw, iba linggo, gano'n, di ba? Nakasalalay ito sa relasyon mo kay Kristo. Not anymore related sa time. Kasi kung sa literal time, lagi akong na-relate dati pag Sabado. Lalo na pag may invitation sa malalayo. Second service ka walang ba dumarating? Yeah, second service, yeah. So, hindi mo na-perfect ang Sabbath that time, guilty ka, di ba? At hanggang sa nakasanayan ng iba na maging late. So, hindi pa rin perfect ang Sabbath. The perfect Sabbath today is none other than perfect relationship with Christ. Yeah. So, ang gusto ko sanang makita ng ano natin, ng mga nanonood sa atin ngayon, na we're not against anything. We're pro-gospel, no? We're pro-gospel, which means that's the reason why the name of our podcast is Sabbath in Christ. We don't find our Sabbath rest in a day, but we'll find our Sabbath rest in a person. It is in the person of Jesus Christ. Kung mayroon kang relasyon kay Kristo, ang sarap nun. Ang sarap nun, Ronald, di ba? Araw-araw yung araw-araw yun, kahit araw-araw happy Sabbath. Ang pagdaanan mo sa buhay, kaya may magkaroon ka ng kasakitan, lalo na alam din natin na dumadaan tayo sa mga pagsubok, pero pagkasama na Kristo, Sabbath rest yun para sa atin. Diba? Sabbath rest yun. 24/7. Any time of the day. We are secured in Christ. Ano yung nung nagbago yung perspective mo sa Sabbath, ano yung nagbago sa approach mo sa buhay? Nung nagbago yung perspective mo do sa na hindi pala araw ang Sabat, kundi si Kristo pala, relasyon ko pala kay Kristo. Ano yung nagbago sa'yo sa perspective mo sa buhay mo? Ang nagbago sa akin, naging less perfectionist ako. Kasi, dati ba perfectionist ka dati? Ano, share mo sa amin, ano yung pagiging perfectionist mo dati? Kasi ang physical Sabbath, 7th day, pag binasa mo sa Bible, talagang napaka-perfectionist yan. Una, to the point na even magsindi ka ng apoy, bawal. Bawal ka bumili, bawal ka magtinda. Kaya namang problema ako noon, paano ko ngayon aalis ng bahay, mamamasahe ko, I have to pay, magbabayad ako sa jeep, magbabayad ako sa bus, parang binibili ko yung service ng sasakyan. At karamihan ng mga Adventist, yun ang struggle. Diba? Para ma-perfect talaga yung Sabbath na physical. You have to be consistent. Yeah, may naalala nga ako na istorya sa akin yan eh. Nung college ako, eto, ewan ko kung nakita ko sa chat kanina si Kuya Prudy Verso. Baka nanonood siya ngayon na he can testify to this. Si Kuya Prudy hindi pa college, after ng college yan. Yung babaeng kapatid ko, dumating yung sumunod sa akin, college yung time na yon. Galing ako sa Manila, pag uwi ko sa bahay, nalaman ko Friday night, nag-take ng exam yung kapatid ko na babae. Galit na galit ako noon. Galit na galit ako, nagwawala ako. Bakit ka? Nag-take ng exam ng Sabado, ng Friday night. Kitang-kita ni Kuya Prudy kung paano ako magwala noon. So, yeah, tama ka, pagiging perfectionist, ganun lang, sa lalay kasi sa paano mo perfectly yung religiosity mo o yung connection mo sa Diyos, nakasalalay sa ano ba yung ginagawa ko nung ginagawa at hindi ginagawa nung araw na yon. Kaya nga, walang makakapagsabi na Adventist na ako perfect ko ang Sabbath, wala. Kasi maraming bagay na makakompromise sa literal, physical, 7th day Sabbath keeping. Kasi nga, yung pagbabayad ng pamasahe, yung pagbibili mo ng pagkain, nagtatago pa para walang makakita. Kaya doon sa isang church na tatandaan ko, yung tindahan doon, nagsasara na. Pinakiusapan na magsara ng Sabado kasi natutukso ng mga Adventist na bumili. So, pero at the same time, pag naubusan lang sila ng gas pag-araw ng Sabado, nagpapagas naman.
sabi ko, parang ang hirap nito. Tapos yung pagluluto, no? Maraming naka-compromise. Ibig sabihin, ba't kaya ganito? Parang the more I keep the Sabbath, the more I express my imperfection. Nagigilty ka The more palagi. na nagigilty ka palagi. So, di ba, parang tama yung sinasabi ng sa Bible na ang law ay hindi Yeah. binigay yan para ipakita na ikaw ay perfect, kundi para ipakita na ikaw ay mas makasalanan ka, madumi ka, ikaw ay transgressor, and you need Christ to cleanse you out of that sin, of that situation. Kaya, lalong tumiba yung paniwala ko na ang Sabbath talaga, sa physical, 7-day Sabbath, ay lesson ng Panginoon para turuan tayo kung paano tayo tumingin kay Kristo at hindi lang sa araw. Nagpapaala, kaya nga sabi sa Galatians 3:24, the law was given as a tutor that lead us to Christ. No? Yeah. Yun ang focus ng Sabbath. Tutor lang. Sabbath. Kaya nga, Christ on the Sabbath that remains for the people of God. Kasi yun ang kailangan natin. The Jews and the Pharisees, they keep the Sabbath almost perfectly. They added about 631 different kinds of law. Pero hindi pa rin sila na perfect. Naalala ko yung tanong mo sa akin, hanggang ngayon dala-dala ko nung tayo nagdidebate. Hanggang gaano karaming mabuting gawa ang kailangan mong sundin at gawin para masabi mo ikaw ngayon ay secured in Christ. Hanggang ngayon dala ko yung tanong mo na yan. Hanggang gaano karaming gawa ang dapat mong gawin in order to be secured in Christ. Hindi ko nasagot yan, di ba? And ngayon, nasasagot ko na kasi I have Christ in my heart. At yan naman ang ino-offer natin sa mga kaibigan natin. Tama. Oh, kasi yan din yung experience ko, yan yung nawala yung perspective ko sa Sabbath being a day into Sabbath being a person. Yung security na makukuha mo lang kay Kristo, yun ang nagbago sa akin. Ang sarap ng buhay na parang malaya ka, hindi ka yung parang tipong every single time na may mangyayari sa'yo, naku, yung bang nilabag ko ba ang utos na ito? Hindi na ba ako ligtas? Parang gano'n, di ba? Hindi nakasalalay ka sa performance mo eh. Gano'n na nangyari. So, yung pagiging secured kay Kristo, ang daming pwedeng mabago, daming nangyayari sa buhay natin na mag-reflect yan sa buhay natin kung ang security natin ay nakasalalay lamang kay Kristo. Kaya nga, gusto ko din bagay nito. Nakita ko sa Bible na talagang parang kung gusto mo maligtas without the grace of God, without Jesus, you just keep the commandments. Wala talaga makakapasa kasi una sa lahat, para ma-perfect mo ang commandments, you have to keep it from the day you are born hanggang sa panahon na ikay mamay. Tangang perfect siya, tuloy-tuloy, walang sablay kahit isa. Kung magawa mo yan, of course, you can be saved by that. So, walang nakagawa nun. Lahat tayo, we failed. We are separated by our transgression. Pero si Jesus, at lang ang tanging tao sa buong mundo ang naka-perfect ng Ten Commandments. Di ba? At yung perfection ngayon ay kanyang credit sa atin. If we give our life to Jesus, i-credit niya yung perfection niya, ng obedience niya sa atin. Kaya sa ganon, ang tingin sa atin ng Panginoon, hindi na transgressors of the law. But we are now a children dahil sa ating connection kay Jesus. We are not anymore sinners, but we are saints in Christ. Amen. Hindi tayo doon umiikot ang gospel, yung tinatawag natin na good news. Kaya siya good, no? Kaya siya good. It's a good news kasi hindi yun manggagaling sa atin, kundi nanggagaling yun sa kay Kristo lamang, sa pananampalataya natin, yung tinatawag na righteousness natin through faith. Diba? Napakabait niya ng Panginoon. He understand He gave the law para maintindihan natin ang kakulangan natin. At once you realize that you are not perfect, kulang ka, you need the security of Christ. Kasi He perfected the law for you. He is our Sabbath. He is a perfect Sabbath. He gave you rest, an eternal rest, based not on your works, but by His grace and His resurrection. Yun ang ating security. Sa ating mga nanonood ngayon, sa mga nakikinig sa podcast natin, again,
nandito kami ni Ronald, sinishare namin sa inyo mga bagay nito para hindi kayo tumingin sa amin, hindi kayo tumingin kay Ronald, kundi tumingin tayo kay Kristo kasi siya yung perfect rest natin, Amen. perfect Sabbath. Amen. Ang ino-offer niya sa atin ay libre na kaligtasan. No, hindi natin kayang bilhin 'yun ng mabubuting gawa natin. Hindi natin kayang bilhin 'yun ng ating pagsunod sa utos. Hindi natin kayang bilhin 'yun ng pag-join natin Kaya sa nga, isang relihiyon. Yeah. Ngayon, pag nangangaral ako ngayon, Arnold, sa mga nakakausap, nakaka-chat ko sa Facebook, sinasabi ko Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi mo, kasi hindi sinabi doon na ang kabayaran ng iyong kasalanan ay pagsunod mo sa Ten Commandments. Ang kabayaran ng kasalanan ay mag-Sabbath keeping ka every Saturday. Ang kabayaran ng kasalanan, magsimba ka palagi sa Sabbath. Kabayaran ng kasalanan, maging faithful ka sa tithes and offerings. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino sa mga religion ngayon sa buong mundo ang namatay para sa iyo? Hindi sila ang bayad sa kasalanan. Hindi performance natin ang bayad sa kasalanan. That's why we don't need religion in order to be saved and to pay for our sins. We need the person of Jesus. Siya lang ang nagbayad sa ating kasalanan. In that sense, you will receive the rest of na sinasabi, rest of grace. Kasi matatahimik ka sa guiltness ng iyong pagiging makasalanan kasi you have the rest of grace in Christ. Yan po ang true essence of the Sabbath. Hindi yung physical Sabbath. Kasi the more you try to keep the 7th-day Sabbath, the more nagiging sinapamukasay nito na kulang ka pa. Hindi mo na perfect. So there's no security on that. Kaya sabi mo na ang kabayan sa kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. It is only to the person of Jesus who will find rest. Tama. Hindi sa day. Hindi sa organization, hindi sa church. At yan ay nakamit ko. Kaya ako, hindi ako nahihiya na ipangaral ito. Although, sa mga articles ko, alam ko na medyo nakakasakit ako. Pagpasensya ng mga Adventist. Ganun ako ka-passionate. Pagpasensya na. Kung paano noon natutuwa kayo sa akin kung gaano ko ka-passionate na ina-expose ko yung mga mali ng Jehovah's Witnesses. Gustong-gusto ng mga Adventist niya. They want to hear more about it. So, in the same way, ganun din ako ngayon. I'm passionate now to preach the gospel, the gospel that is once and for all delivered to the saints. Hindi yung gospel na man-made na nagsimula lang noong 1844. Kasi walang security dyan. Yeah. Ang sinasabi ko nga, ang motive natin dito sa podcast natin, nabanggit ko sa iyo ito, Ronald, no? Karamihan mga kamag-anak ko, mga Adventist pa rin. In fact, yung nanay ko, sabi ko sa kanya, "Ma'am, manood ka ng podcast na yun, kasama ko si Ronald Obigos." So, Adventist pa rin sila, and we love them. I love my relatives. Majority of them, we love them, and this is out of love. We are doing dialogue para siraan, gano'n, no? Hindi, we're sharing the gospel the way we understand it right now because of our love. Because the gospel is so good not to share. The gospel, the goods about Jesus is so good para hindi namin ibahagi ito sa inyo. Yeah. Ang totoo niyan, Arnold, sa ngayon, maraming mga Adventist na talagang nagmamahal sa Panginoon. They love the truth. Sila ay secretly message me. Hindi ba naghahanap na ng mga evangelical church? Mga Adventist to, mga professional to. After they study my ngayon, yung mga pinapost mo, sabi nila, ngayon ko lang din na-realize ito, ngayon ko lang nabasa ito, saan ko rin nagsisimba, they asking me about that membership. And I tell them, the concept of church ng Adventist at ng evangelical iba. Wala sa atin na ito lang ang CCF lang ang true church, yung kila Arnold ay false church. Wala eh. Share mo na kasi video namin. Oo, sige. Joke lang yun. Kaya ang point dito is, natutuwa ako, magandang response sa kabila ng maraming mga, alam mo na, yung mga negative criticism. Hindi ko na pinapansin yan kasi after ako dun sa mga nakukuha natin mga tao na lumalapit ngayon, nagtatanong tungkol sa nakamit ko ngayon na katotohanan.
Yeah, so ganito, ang Pag-pray purpose natin. namin, gito nga, i-share ang gospel, ang Sabbath na makikita natin kay Kristo. So, tatry namin na gawin to on a regular basis until we can't do it anymore, no? So, ang Yeah. plano namin ni Ronald to do this, we're going to talk about a wide variety of topics. It will all point to one topic. Pabalik tayo doon sa kay Yeah. Kristo, kay Jesus Christ, no? Yeah. But every Saturday at 10:30, mga friends nyo, mag-live kami every Saturday at 10:30. Pag-uusapan namin ng iba-ibang klaseng topic and hopefully makatulong ito sa inyo sa pataya ng lahat sa atin dito. Makikita natin kung gaano kabuti si Kristo para sa atin. Amen. Gagawin namin to starting next week again. Di pa natin alam kung ano. Siguro pwede tayo mag-chat sa chat natin. Gusto niyo tanong niyo kung ano po pwede naming i-discuss ni Ronald next week at 10:30 Saturday. Let us know kung ano gusto. Magpaplano kami ni Ronald kung paano namin, anong mga topic ang di-discuss namin. So, any last words before we end? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Arnold kasi si Arnold, if hindi nyo natatanong, siya rin ang ating sponsor sa ating website, Back to the Scriptures Today, no? Para ma-download din iba. At nagpapasalamat din ako sa mga friends na Adventist na nandyan lang. Hindi sila nagko-comment sa public, but they encourage me to do more. May mga pastor din. At mga theology student na sumusuporta sa ating ministry ngayon, Back to the Scriptures Today. Kasi iba yung Back to the Scriptures yesterday when I was an evangelist. I-encourage ko mga kaibigan Adventist, although alam ko masakit, na-disappoint ko kayo, pero wala akong intention na manilo ko. Ginawa ko ito kasi I learned the truth gospel. Although alam ko parang binitray ko kayo, nag-traitor ako, kaya kung ano-anong issue ang lumalabas ngayon. You are, may karapatan kayo magsabi niya, pero ako ang after lang ako sa truth. And I found the eternal life ngayon kay Jesus. Alam ko kayo gusto niyo ng eternal life, pero iniintay niyo pa nila eternal life sa second coming. Pero alam po ba niyo na ang eternal life ay available na ngayon? Basta ibigay niyo ang buhay niyo kay Jesus. Hindi ko sinasabi na umalis na kayo kaagad sa Adventist. Kaya lang na kilalanin si Jesus, kausapin si Jesus, papasokin sa inyong puso, at ituro sa inyo ang katotohanan. Hindi mawawala ang Sabat sa inyo. Mas lalo pang lidiwanag kung ano ang Sabat talaga sa inyo. Hindi naman nawawala eh. Nagkaroon lang ng greater fulfillment in Christ. Yun ang aking nasasabi. So, huwag kayong matakot sa katotohanan. Natural lang na i-persecute kayo ng mga mahal niyo sa buhay. And I'm ready for that. Pero ganun talaga eh. Ang mga gustong sumunod kay Jesus, pinipersecute. Yung iba nga pinapatay pa. So, yung iba, sabi nila, dahil lang sa pera. Kung dahil lang sa pera, matagal na ako dapat na gumana. Pero hindi yun ang habol natin, Brother Arnold. Ang habol ko talaga is salvation, security in Christ. Lalo ngayon ang ating crisis ngayon, alam natin, these are the signs of the times. Malapit na po ang tinatawag na end of the world, second coming of Christ. Ito na siguro ang time, opportunity sa bawat isa sa atin na magkaroon ng self-realization at hanapin natin ang true security. Hindi sa religion, hindi sa performance natin, kundi sa kung ano nagawa ni Jesus para sa atin. Kasi yung kailangan natin ngayon habang tayo nandito sa buhay. Tama. Samahan nyo kami ni Ronald next week ulit, 10:30. Magandang magiging discussion natin ulit nito. So, sa mga nanood sa atin, maraming salamat. At ipopost din siguro namin ito sa may ibang klaseng channels na available para mag-benefit din naman yung iba. So, sa mga kasama namin dyan na sumubaybay sa atin ngayon, next week ulit at 10:30 Saturday, mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo. Let's let the word out so that we can also share or listen to them and share the good news to everyone. Thank you, Ronald, sa pagpapaunlak mo sa panahon ngayon. Salamat. Okay, so maraming salamat at see you again next week. See you again. Bye-bye.